So mga kababayan, sir, this is John, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is December 11, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Domos, ano ito? Maria Condo sa may Sagrada Familia Street, Barangay 770, Santa Ana, Manila. At dadalhin po natin yan sa may Maricare Tower, sa may Salcedo Street, Legazpi Village, San Lorenzo, Makati. Okay, magbabalik po tayo. Ang layo pala nito. 3.4, marami lang. Talo. Kasi yung yung traffic pa. Okay pa, so yan, na tayo magagawa dyan. Okay, so ganyan talaga ang buhay sa ganitong uri ng hanap buhay. Ayan, magbabalik po tayo mamaya po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private, yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya onte pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig muna tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Ganun ka nakiyan, pero bawal kang makapag-inuman sa harap ng hallway nyo. Pakikwento nyo nga yung plano nyo gawin sa ibang mga lugar. Yan din po, ang priority po natin sa rental housing, pinagpilit po ito ng Pangulo eh. Ito yung mga nasa waterways, di ba? Para makatulong din sa pag-control ng pagbaha. Waterways, sa persons with disability at mga lalaking pasahero. December 19 para sa mga empleyado ng gobyerno. December 20 para sa mga babaeng pasahero. December 21 para sa bawat cutting permit na tuklasang 11 puno na lang ang natira sa lugar mula noong 1952 noong 2022. Nakikuli ng developer na sumunod sa 10 posisyong tinakda sa Environmental Compliance Certificate. Daw na naipinagin ng developer sa proyekto na Morning Property ang pagtutol sa bitaw puno sa lugar. Nanindigan ng Malacanang na dapat ipaliwanag ni Davao City Congressman Paulo Duterte ang planong pagbiyahe sa 17 lugar. Sa sulat kay House Speaker Faustino G., sinabi ni Congressman Duterte na plano niyang bumiyahe mula sa December 15 hanggang February 20. Kabilang dito ang biyahe sa Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, South Korea, Japan, Vietnam, Cambodia, America, Australia, United Kingdom, Germany, France, Belgium, Italy, Singapore at the Netherlands, kung saan nakakulong ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanindigan sa Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat malaman ng publiko ang biyahe ni Congressman Duterte, lalo't mahigit 2 buwan itong mawawala at bibiyahe sa iba't ibang bansa. Dapat malaman ng mga more than 2 months na mawawala. Kahit hindi daw pinagsabi. Kasi lahat ng public servant dapat sa bayan. Now na lang iginit ni Acting Party List Representative Antonio Tino na may tulang tatakas na si Congressman Duterte sa gitna ng investigasyon sa sinasabing irregularidad na mahigit 4 na bilyong pisong flood control project sa kanyang distrito. Kinwestiyon din ni Tino kung kinatawa ng distrito si Congressman Duterte o Miss Universe title holder na bumibitas sa iba't ibang bansa. ano ba siya, pinatawa ng dito, Miss Universe. Bakit ang trabaho ng isang congressman ay katawan ng kanyang distrito? So, dapat mag-check ang mamamayan ng mas mataas na standard ng servisyo mula sa kanilang mga elected representatives. December 4, hindi kumismo si Congressman Duterte sa pagdinig ng Independent Commission at iginit ang separation of powers na nagbabawal sa komisyon bilang miyembro ng ehekutibo na saklawin ang mga miyembro ng lehislatura.
Senado ang pondo para sa edukasyon sa Bicameral Conference Committee. Daw na inaprubahan ng Senado ang panukalang 6.79 trillion pesos na 2026 national budget. Kasi yun nun yung pinakamataas na increase. And to be fair, ang laki talaga ng increase. Up to 27 billion for the feeding program, up to 30 billion for the tertiary education subsidy. Isasalang ang panukalang budget sa deliberasyon ng BICAM bukas at magtutuloy-tuloy kahit sa Sabado at Linggo. Umaasa ang Malacanang na may susumiti na sa Office of the President ang panukalang national budget bago magpasko kahit na hindi sinertifikang urgent ni Pangulong Marcos. Nanumpa na bilang acting budget secretary si Undersecretary Rolando Toledo. Pinalitan niya si dating budget secretary Amena Pangandaman na nag-resign sa gitna ng issue sa budget insertion o pagsisingit ng pondo sa national budget. Itinanggi naman ng Malacanang na papalitan sa pwesto sina Education Secretary Sani Amdara at Information and Communication Secretary Henry Aguda. Sa katunayan, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dumalo pa sina Angara at Aguda sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA meeting noong Martes at nagpresinta ng kanilang mga proyekto. Sila na po sa nagagaling ng ganyang klaseng balita. Actually, yung sabing balita, hindi parang business lang siya. So, tingin ko baka naman may nagpapalutang para mawala sila. Pero, hindi, nandun yung tiwala ng Pangulo sa kanilang dalawa. Tatandaan nila kusahan si Angara na nagsingit ng questionableng proyekto sa national budget nung nakaupo bilang senador. Idinawin ng DICT o sinasabing insertion o pagsisingit ng pondo sa national budget. Alas 7:17, ikaw dapat ang magta-time check mo ito. Kasi ayoko na papagod ka eh. Anong oras na ba? Hindi mo nga, anong oras na? Inom pa ako ng kape. Oras lang, oras. Intro. Anong oras na binibining maganda? Maraming salamat for that wonderful question. 7:17 na po ng umaga. Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7. Radyo Patrol Balita alas 7. Unilabian ay G-Perfect. Ito ng kaso ng mga nawawalang sabongero mula 2021 hanggang 2022. Sa 120 pahinang resolusyon, ibinasura ng mga piskal ang lahat ng kasong isinampa laban sa magkapatid matapos silang mapasailalim sa Witness Protection Program. Pinahalagahan ng DOJ ang mga salaysay ng magkapatid na patidongan na nagsabing nakita at nasaksiyan nila ang pagdukot at pagpatay sa mga sabongero. Kwento ni Dondon Patidongan, may cash reward mula 50,000 hanggang 2 million pesos para sa bawat pagpatay sa mga sabongerong pinaghihinalaang nandaraya sa online sabong. Viral ngayon sa social media ang isang babae na iniligtas at hindi iniwan ang dalawa niyang alagang aso mula sa nasusunog na gusali sa Santo Niño, Barangay Gizo, Mandaue City. Sa video makikita po ang babae na magkasunod na inihulog ang kanyang aso habang nakaabang ang mga kalalakihang volunteer na isa-isang sinalo ang kanyang alagang aso. Ayun na, nakikita niyo, ayun. Matapos masagip ang kanyang mga aso, inihulog din ng babae ang kanyang cellphone na sinalo ng mga tao sa baba. At saka ipinwesto ang hagdan para masagip siya. Naging makapigil hininga ang mga sumunod na eksena dahil muntik pang mahulog ang babae dahil kapos ang haba ng hagdan, kaya kinailangan niyang lumambitin muna. Patagumpay namang nakababa at nasagip ang babae sa tulong ng mga volunteers at ng bumbero. Bukas pa rin umano ang mag-asawang Sara at Curly Discaya na maging state witness sa ginagawang investigasyon sa flood control mess. Ito ang inihayag ng kanilang legal counsel na si Attorney Cornelio Samaniego III kasunod ng voluntaryong pagsuko ni Sara sa mga otoridad bago pa man silbihan ng arrest warrant. Ayon kay Samaniego, hawak na ng gobyerno ang desisyon kung gagawin nilang state witness ang mga Diskaya, lalo na kung makatutulong ang kanilang mga testimonya para panagutin ang iba pang sangkot sa anomalya.
Git ng abogado, tanging ang korte lamang ang magdedesisyon kung hihiling ito ng restitution sa mag-asawang kontratista. Susunod! Tito Boy! Sino itong actress? Hulaan mo to, Secretary Aliling, baka mahulaan mo to. Sino itong actress na hindi pa rin tanggap ng pamilya ng bilyonaryong boyfriend? Ay, grabe naman. Kahit nagpaplano na silang magpakasal? Uy! Oh, si Ka Jerry yan, ah. Bilyonaryo. Bilyonaryo. Actress ba ito si Ate Nico Ma'am? Bells, yes. Ulitin natin Secretary, hulaan mo to. Sino itong actress na hindi pa rin daw tanggap ng pamilya nung bilyonaryong boyfriend? Kahit na nagpaplano na silang magpakasal? Yan at iba pa sa pagbabalik na Tumutok sa DZRH at Manalo na kisan 1,000 pesos. Sa Pasko Manalo, malakas promo. Kasama ang Pride Detergent. 7:21 na umaga sa Barrio Obrero, Tondo, may nanalo na. Sherwin Alvaro, go, go, go! Yes, ang katunin dito nga sa Obrero Bakery. Since 1968, tignan mo naman, abalang-abala ang mga tao sa pagpili ng pandesal. At pag lalabas nila ng pandesal sa kanilang oven, tignan mo na, napakainit, bagong-bago, sariwang-sariwa, amoy ang bango. Yan na dahil ang Para kanilang nakakagutom naman yan. Oo, ito ni Mother yan. ay nakatutok sa DZRH. At ang nahuli natin nakikinig palagi dito ay si Nemia Gonzalo po. si Ate Nemia, pati mo naman yung boss mo, si Mr. Ocampo. So, hindi na tayo sa location, kaso nga lang ang problema ay hindi dumating ang ating mission. So, no choice tayo kundi kailangan namang mag-antay lang tayo, naggasolina tayo, nag-effort tayo, tumatakbo pa rin ang gasolina. Kung hindi mo kakansilan at hindi mo talaga darating yon, lugi ka. So, yan ba yung sinasabi nilang bawal mag-cancel? Hindi mo kakansilin, hindi ka kikita. Patuloy ka lang na na maubusan ng gasolina, hindi kumita, nasasayang ang oras. O baka talagang walang balak pala sumakay. Dapat talagang kansilin para makapag-serve tayo. This is hindi lang naman sa nag-iisang tao tayo nakatuon. Marami tayong dapat pagservisyohan. Yung mga galawan na yung mga daw sa pinagbawal daw ng DOTR na bawal mag-cancel, maling-mali yun, one-sided lang yun. Na lang nila yung mga nagre-reklamong yung mga excessive cancellations, walang reason siguro. Pero I doubt, kasi walang TNVS, walang driver na magka-cancel kung alam niyang kikita siya. Meron naman talaga na mga pasaway din siguro, pero huwag na lahatin. Kami legal na naghahanap buhay. Okay, ayan. So hanggang dyan na lang po muna tayo. Wala tayong magagawa at hindi dumating yung ating passenger. So gagawa na lang po natin ng ibang video itong ating susunod na mission. Tutuloy yan. Ang layo ng natin, 3.5 kilometers. Nag-effort tayo, kasama ang traffic dyan. So, ilang gasolina ang naubos natin? Tapos hindi mo kakanselin yan? Antayin mo siya? Mini-message ko siya, tinawagan ko siya, hindi sumasagot. Ayan, bahala na. Alam naman ng management ng drug yan. At hindi naman talaga kami dapat na ang direktang dyan dahil sa management yan. Napag-uusapan yan ng gobyerno at ng management. Kami ay kumbaga driver lang kami nagsiserve sa company. At the same time, syempre kumikita syempre dahil sa pamamasada dito. Ayan, so maraming salamat TNVS nga to. Sa maraming salamat po. God bless, paalam po.